Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Ito mga kababayan, no, yung pinapalabas ni Vice President Sara Duterte na dahil dito sa relo na ang ugat kung bakit puputulan niya ng ulo ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Ang dahilan pala mga kababayan ay ayon dito sa balita na to, dahil hindi binigay ni Pangulong Bongbong Marcos yung relo. Paano naman pala mga kababayan ibibigay? Ganito naman pala ang ibig sabihin ng Mr. President, can I have your watch? Ang ibig sabihin pala mga kababayan ng Cavite, explain dito ni Ed Lingaw Ang ibig pala sabihin nun, bantayan mo ako. Parang ganun. Bantayan mo ako, parang binabago na po nila ngayon ang usapan na yung ibig sabihin hindi na yung relo. Kaya mali ka talaga Vice President Parang ano ka talaga mukha ka talagang materialistic. Halatang halata sa mga pag-uugali nyo. Pakinggan natin yung explain na to mga kababayan. Dahil pinag-uusapan na raw po ito sa loob mismo sa mga group chat ng mga military. Pakinggan natin. Maraming kontrobersyal na pahayag si VP Sara Duterte sa kanyang press conference noong Biyernes at isa sa mga ito ay kwento umuno tungkol po sa relo. Ayon kay VP Sara, hiniling daw ng isang graduate. Tayo dito pupunta. Dito tayo sa ano. Ito. I found this mini shelf on Shopee. It's packaged very well. Maraming kontrobersyal na pahayag si VP Sara Duterte sa kanyang press conference noong Biyernes at isa sa mga ito ay kwento umuno tungkol po sa relo. Ayon kay VP Sara, hiniling daw ng isang graduate. Maraming kontrobersyal na pahayag si VP Sara Duterte sa kanyang press conference noong Biyernes at isa sa mga ito ay kwento umuno tungkol po sa relo. Ayon kay VP Sara, hiniling daw ng isang graduate ang relo ng presidente bilang graduation gift. Ang sabi daw ng graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nagalit daw si VP Sara sa sagot umano ng Pangulong Bongbong Marcos na why would I give you my watch? Mukhang ang nasabing insidente ay nangyari sa nakaraang graduation ng Philippine Military Academy. Sa mga nakapanood sa pahayag ni VP Sara, may mga nagtanong, bakit naman hindi binigay ng Pangulo ang kanyang relo sa nasabing kadete? Pero para naman sa iba, ang mas malaking tanong, bakit hihingi ng kadete ang relo ng kanyang Commander-in-Chief? Parang maliit lamang na issue pero labis itong kinagalit ni VP Sara na gusto raw niyang tanggalan ng ulo ang Pangulo. Nagtanong po kami sa... Tiga lang. Hindi kasi pwede na maliit na issue lang yan. Hindi po pwede sabihin na maliit na issue lang yan. Bakit? Ang hinihingi ng kadete, milyon yata ang halaga. Ibig sabihin, ipagpalagay na natin walang milyon kasi baka hindi naman talaga halaga yung hindi naman talaga ganun kamahal yung relo ni Mr. President Bongbong Marcos. Ba? Ang point ko dito, kahit paano, 1,000 yan ang halaga. Diba? Baka 1,000 ang halaga yan. Kaya siguro nagulat si Pangulong Bongbong Marcos. Ito ba? Ito ba yung hawak niyong video? Mga Duterte, ito ba yung hawak niyong video na pinagmamalaki niyo? Na mukhang kayo pala tuloy yung nalulubog dito? Nasanay lang kayo nung nasanay sa bigay ni dating Pangulong Duterte.
Alam naman natin na si dating Pangulong Duterte, hindi natin alam kung totoo ba talaga yung relo na binibigay niya o baka naman tuwing pupunta siya sa mga kasanduluhan nagpapalit siya ng mga mumurahin relo. Kasi ibibigay niya na yun. Utak ba? Si Pangulong Marcos hindi naman madaya Diba? Mga opisyal ng Oh. na graduate ng PMA. Kung merong gantong tradisyon sa PMA na baka lang hindi natin nalalaman, ang sabi po nilang lahat, walang ganong tradisyon. Wala. Ang dagdag pa ng isa, baka biro lamang ito. Gayunpaman, kakaibang biro ito sa isang institusyon na malaki ang pagpapahalaga sa otoridad at sa chain of command. Correct. Sa karanasan kasi ng maraming reporter, ang tanging mahilig humingi ng iyong relo ay hold-upper o kaya ay Abu Sayyaf. Pero kung tutusin kasi, ang ama ni VP Sara ay nahilig sa pagbibigay ng mga relo sa mga sundalo. Taong 2019, binigay ng Pangulong o ng dating Pangulong Duterte ang kanyang relo kay graduating Cadet Alberto Hulakit dahil hiningi raw ito mula sa Pangulo. At nung Marawi Siege naman, binigay ni Pangulong Duterte ang kanyang relo sa isang sundalo. Ganon din ang ginawa niya sa pagbisita sa isang kampo sa Northern Samar noong taong 2018. Pero ang hindi po malinaw kung ano ang konteksto ng umunay paghingi ng kadete ng relo mula sa Pangulong Bongbong Marcos. Bagay na ayon sa ilang PMA graduates na nakausap namin ay hindi nila iisiping gawin. Pero meron pang isa pang posibleng paliwanag ayon po sa isang retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Pinag-uusapan daw kasi ito ngayon sa mga group chat ng mga PMA alumni. May bagong tradisyon daw na sinisimulan ang mga batang kadete na hindi po tungkol sa literal na relo dahil tungkol daw ito sa ibang klaseng watch. Parang, can you watch my back? Yun. O bantayan mo ang aking likod. Sa konteksto kasi ng militar, ang watch ay ang bantay o yung nakaposte kung saan iaasa ng mga kapwa sundalo nila ang kanilang mga buhay. Pag sinabing I have the watch, lalo na po sa Navy, ang ibig pong sabihin yan, asahan mo na pagkakatiwalaan mo ako at hindi kita papabayaan habang ako'y nakagwardya. Posible kaya na ito ang isa sa mga konteksto ng pangyayari na lost lamang in translation. Mari kayang ang hiling talaga ng kadete ay siguraduhin ng Pangulo na may nakabantay pa rin sa likod ng mga sundalo sa mga pagkakataong sila ay nakasabak sa panganib. Mga kapatid, Ed Lingaw po. PRD. Natawa naman ako. Mukhang ikaw yung palpak na naman Ibig sabihin, yung sinasabi ng mga kadite na can I have your watch? Ibig sabihin pala nun ay bantayan mo ako sa nasa likod ka lang. Bantayan mo ako, wag mo akong pababayaan. Parang ganun pala ang ibig sabihin nun. Mali palang pagkakaintindi ni Digong. Nung sinabihan siya na can I have your watch, ibinigay naman niya yung relo niya. Palpak na naman to si Digong. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanood. Palpak na naman to si Digong pala, mga kababayan. Akala ko ba attorney at matalino? Mukhang ang pinauso mo yung can I have your watch. Ang binigay mo relo. Hanggang sa nasanay ng nasanay ang kaugalian na yan hanggang sa dinamdam ni Sara Duterte. Can I have your watch? Ang ibig sabihin mga kababayan pala ay bantayan mo ako, siguruhin na nasa likod kita. Gagawin ko ang lahat ng pinag-uutos ng aking commander-in-chief, pero tiyakin nyo na nasa likod lang kita. Ibig sabihin, kahit anong gawin ko, hindi ako mababahala dahil nasa likod kita. Parang ganun. Commander-in-chief nga Baka yan palang ibig sabihin na can I have your watch? Mali lang ang pagkakaintindi ni Digong.
Ang pagkakaintindi ng mga Duterte, ibigay yung relo. Matalino si Pangulong Bongbong Marcos. Yung sinabihan siya, "Can I have your watch?" Naguluhan siya. Bakit mo hingin ng relo ko? Diba? Diba? Yan palang ibig sabihin ng mga kababayan. Nasanay lang po si Rodrigo Duterte. Sinanay niya na sinanay yung mga kasundaluhan, mga militar, na ibigay yung relo. Ang hindi nyo naman alam kasi mga sir, mga ipasore nyo yung mga relo na binigay sa inyo. Pasore nyo. Lahat na binigyan ng relo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ipasore nyo kung talaga bang yung relo na yan ay may halaga. Baka kasi tuwing pupunta dyan si Digong sa mga kampo, ay galing ukay-ukay yung relo. Kaya hindi siya maghihinayang na ibigay yun. Kahit naman pala, hindi naman pala yan ang ibig sabihin ng can I have your watch? Nasanay lang po nung nasanay ito si Rodrigo Duterte. Kaya lang pagdating dito kay Pangulong Bongbong Marcos, matalino nga di ba? Alam mo naman pag matalino mga kababayan di ba? Hindi mo yan, magtataka yun, bakit mo hingin yung relo ko? Lalong-lalo na kung gusto mo, bigyan na lang kita ng iba. Huwag itong suot-suot ko. Kasi may halaga ito di ba? Hihingin mo. Hindi ko naman sinisisi dito yung mga Kaditi, no? Kasi yung mga Kaditi na nasanay lang siguro. Nasanay lang. Ngayon, ang problema dito kay BP Sara, tahimik na sana. Bakit pinalutang pa ni BP? Masyado kang ingit, Vice President. Kapag ikaw ang maging presidente, siguruhin mo lang na milyon-milyon ang halaga ng suot ng relo mo. Naniniwala kami kung ibibigay mo yan. O baka nga, hindi ka na magsuot ng relo pa Siyempre, natatakot ka na, baka hingiin sa'yo. Ngayon, dahil sa sinabi ng ating Vice Presidente, mukhang pinapahamak niya pa itong mga Kadite. Mukhang pinapahamak sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang. Mukhang pinapahiya niya pa yung mga Kadite na ito, mga kababayan. Mali naman palang pagkakaintindi ni Rodrigo Roa Duterte.